Magandang araw po mga idol. Magkakabit po tayo ng bubong ngayon. Solo lang ako. Kainitan po ng araw. Ayan po. Katanghaliang tapat. Ituturo ko po sa inyo kung paano po magkabit ng yero, lalo na po ang long span. Siyempre gagamitan po natin ng Tex screw. Sa pag bubuo po ng yero, kailangan mauuna po ito dito sa dulo. Yan po ang pinakadulo. Ito po ay diretso siya. Diretso. Kung titingnan niyo po rito, mayroon po siyang pinaka palikpik. Ito palikpik po. Yung isang pababang ganyan, din may lapat na ganyan. Din ang paraan po ng pagkakabit ng yero, kung papatungan po natin, nakikita nyo po ulit ito yung isang diretsuhan. Ito ang may pinaka palikpik po natin. Ayan, ito po yung diretsuhan, yun po ang ipapatong sa ibabaw ng yero, para ang mangyayari po, may malapad po siya sa ilalim. Yan, para maganda pong tingnan. Kaya ganyan po ang mangyayari sa yero po natin. Dito po sa dulo niya, ganun din po, mayroon din po siyang flat, tapos ganyan. Then sa pagkakabit po ng bubong, lalo na pag Tex screw po natin, para po maiwasan yung pagkasira po ng mga yero po natin, unang-una po, wag po tayong tatapak sa pinaka hams nito. Itong ano po, ibabaw niya, wag po tayong aapak dyan dahil delikado po yan, nayuyupi po yan. Then kung ito ang parlina, wag rin po tayong aapak dyan sa tapat ng parlina, kasi magkakaroon po siya ng parang lamat po, guhit ng parlina kapag inapakan po natin yung gitna na yan. Kaya ang gagawin po natin, kung dito po ang parlina at doon po yung isa, ang apak po natin ay sa pinakagitna po. Tingnan po natin, ituturo ko po sa inyo. Yan po yung pagitan ng dalawang parlina. Yan po. Dito po ang apak natin sa pinakagitna. Ibig sabihin, wala pong problema. Pag umapak tayo sa gitna, wala pong sabit. Huwag po natin apakan yung parlina, yung pinakagitna ng parlina yan, kasi babakat po yung parlina po natin kapag medyo manipis po yung yero natin. Kaya kailangan po lagi sa gitna tayo. Yan, sa gitna po tayo lagi. Yan, ganyan po. Ganyan po yung tamang paraan ng pagkakabit po ng yero. Then may Tex screw na po natin yung iba. Then ang isa pa pong paraan para maganda ang kabit po natin, wag po tayong magkakabit po ng diretsuhan. Diretsuhan. Kailangan po pa isa-isa lang. Kapag na Tex screw po natin yung isang to, yung isang buo na to, parte na to, saka po natin ipapatong yung isa, then i-ano po natin sa tama, diretso, then guguhitan po siya natin. Guguhitan po natin, gagamitan po natin ng bara, saka po natin guguhitan. Pa isa-isa lang po yung kabit para po malinis po yung kabit po ng bubong po natin, wala pong nasisira. Yan po. Marami pong salamat mga idol. Sana po suportahan nyo po yung YouTube channel ko. God bless po sa inyong lahat. May isa pa pong paraan mga idol ng pag-apak po sa yero po natin, para po maiwasan po yung pagkasira po ng yero. Kung mayroon po kayong malapad na kahoy na diretso, kaga po ito po ay aluminum, pinambabara ko po ito kapag nagpapalitada. Ito naman po kahoy. Ganyan lang po ang gagamitin natin para apakan po natin siya kahit saan po tayo umapak. Dito man sa tapat ng may parlina, may pako, pwede nang apakan yan kasi may kahoy naman po tayo. Yan po ang dahilan para hindi po masira ang mga bubong po natin. Yan po ang pamamaraan para po mapaganda po yung kabit natin, na hindi po tayo na sisira sa may-ari na nagpapagawa. Marami pong salamat ulit.
Sa ngayon po, ayan mga idol, may naikabit na po tayo. 3 piraso pa lang po. Medyo matagal po ng konti kasi ganito po nangyayari. Baklas kabit po tayo. Kagaya nito, baklasin ko na naman. May mga pako pa. Yan, saka po natin papatungan po uli itong bagong ginagawa natin. Babaklas po muna tayo para may maikabit po tayong isa pa, dalawa. Okay po.